Magandang gabi mga kapuso, narito na tayo sa episode 30 ng asawa ko. Nandito nga sila sa palengke para mamili ng mga kakainin nila. Hindi batid nito ni Bangus na binabantayan siya ni Pating pati ng mga kasama nito. Samantala si Alakdan, sabi niya kay Leon, Leon, di ka ba nagtataka baka tumakas siya si Bangus? Bakit mo pa sinama rito sa palengke? Sabi naman ni Leon, 4 na taon na siya sa kalasag. Imposible naman na aalis siya, tatakas ulit siya. Saka parang di niyo ako kilala. Alam niyo naman na kilala ko yung si Bangus. Ngayon kung gusto niyang tumakas, hindi niya alam na meron nagbabantay sa kanya. At saka matutulad lang din siya sa nangyari sa kanya noon kapag siya tumakas. Kaya wag niya na sana pang gustuhin pa. Ngayon napansin ito ni Kapusit, sabi niya, ba't parang tahimik ka yata? Ano nangyari sa iyo, Bangus? Sabi ni Bangus. Medyo nahihilo lang po ako kasi ang dami pong tao. Ngayon, nagmamasid-masid siya. Nung nakita niya na wala na si Leon saka si Alakdan, bigla siyang umalis. Hindi napansin ni Kapusit. Ngayon sabi ni Sawa, ba't wala pa si Kapusit? Sila na lang kulang dito. Ngayon, naghihintay na tong si Leon. Nag-aatubili na baka totoo nga sinabi ni Alakdan. Samantala, meron pa surprise itong si Jordan kay Shaira. Nakipiring ang mata nito at sabi naman ni Jordan, sige na, pikit ka muna, buksan mo na. Nung binuksan na ni Shaira yung mga mata niya, tumambad sa kanya si Leslie, si Jeff, saka si Tori. Nakita niya na meron palang balloon na Marry Me. Ibig sabihin nag-propose sa kanya si Jordan. Sabi ni Jordan, alam mo naman siya na ikaw yung pinakamamahal ko. Pakakasal ka ba sa akin? Siyempre nag-yes agad. Isinuot agad ni Jordan yung singsing. Sinabi niya, alam mo naman na ikaw ang gusto kong makasama. At saka pangarap din kasi talaga ni Tori na magkaroon na siya ng sariling mami talaga, di ba? So sinunod na rin yun ni Jordan para makabuo na siya ng panibagong pamilya. At nagkahalikan nga sila rito. Samantala, ito namang si Alakdan, sabi niya, baka nga totoo nga talagang tumakas na si Bangus kasi nakita niya na itong sina Kapusit dumating. Sabi naman ni Leon, Pating, nasaan na si Bangus? Pasensya na Leon, nasalisi kami, hindi naman namin sinasadya pero binabantayan namin siya kanina. Sabi naman ni Sawa, baka naman tuluyan na talagang tumakas na si Bangus. Ito nga ba sinasabi ko Sabi naman ni Leon, kahit anong mangyari, halugugin ninyo yung palengke, hanapin niyo si Bangus ngayon din. Ngayon biglang humahabol si Bangus, tumatakbo siya. Sabi ni Pusa, yan na pala si Ate Bangus Sabi naman ni Bangus o ni Christy, pasensya ka na Leon, hinahanap ko kanina sina Kapusit, hindi ko na sila makita. Kaya ngayon, buti nakahabol ako, kala ko wala na kayo, kala ko naiwan nyo na ako. Hindi naniniwala si Alakdan. Sabi naman ni Leon, sa susunod, kapag meron kang pupunta, magpapasama ka kay Kapusit o kaya sa akin sige na, Leon, pasensya na, hindi na mauulit. Ngayon, nung sumakay na nga sila ng sasakyan, inabot na nga ng gabi at nagmamasid-masid si Christy. Malalim ang kanya iniisip habang ito'y nakatitig sa may bonfire. Kinuusap siya ni Kapusit, sabi niya, sabihin mo nga sa akin Bangus, ano ba talaga nangyari kanina? Gusto bang tumakas? Wala na akong dahilan para tumakas ako. Kinalimutan ko na po ang pamilya ko simula nung inakap ko na ang kalasag. Kung yan nga talaga sinasabi mo, edi maigi. Mas maigi pa kami na lamang ang ituring mong pamilya, Bangus. Hindi mo na kailangan pambalikan yung pamilya mo, yung anak sa kaasawa mo. Lalo na ngayon, nanay na ang turing sa'yo ni Billy. Kaya wala ka nang dapat panghangarin pa, kundi manatili na lang dito. Masaya naman dito Ngayon, ang totoo palang ginawa ni Christy, sasakay na pala dapat siya ng tricycle. Narinig niya itong sinapating na hinahanap siya. Nakapagtago siya sa ilalim ng lamesa. Kaya nung paglabas niya, sabi ng tricycle driver, may sasakay ka pa ba? Hindi na ho, salamat na lang po. Bigla na siyang umalis. Ngunit bago siya umalis, bumili muna siya ng bucket hat para ireregalo niya kay Leon. Ngayon, habang mag-isa na lamang siya rito at nakaupo, kinakausap niya ang sarili niya. Sabi niya, patawad Tori at Jordan, hindi pa tong tamang panahon para ako'y tumakas at magbalik sa inyo. Kasi kung ginawa ko yung kanina, alam ko namang mabibigo na naman ako May hirapan ako lalo makatakas.
Kaya kailangan ko talaga makahanap ng matinding tiyempo. Patawad at umabot tayo sa ganito. Umabot ako ng halos 4 na taon. Ang tagal ko na dito. Pero gustong gusto ko na talaga kayong makita muli at makasama. Samantala nakita ni Shaira na ang lalim ni Jordan ko mag-isip. Sabi ni Jordan, naalala ko lang si Christy. Pag ganitong full moon, meron siyang kasabihan. Sabi niya, magiging maganda raw ang pagkasama ng mag-asawa. Sabi naman ni Shaira, sa akin lang naman kasi, hanggang ngayon naalala mo pa rin asawa mo. Kaya nito, engaged siya tayo, malapit na tayong ikasal tayo magkasama, pero iniisip mo pa rin asawa mo. Sabi naman ni Jordan, walang may ibig sabihin nun. Lalo na ngayon, ikaw ang pakakasalan ko. Malapit na tayong ikasal, sabi ni Jordan. Samantala, inayos na ni Bangus yung higaan ni Leon at tabi sila kumatulog. Ngayon, sabi naman ni Christy o ni Bangus, tanggalin ko ng damit mo, masayin na kita. Sabi naman ni Leon, maraming salamat Bangus at ginagawa mo to para sa akin. Wala yun. Siya nga pala, meron ako ibibigay sa'yo. Ano to? Yan kasi talaga yung totoong dahilan kung ba't ako nawala kanina. Binilan kita na regalo bilang pasasalamat sa papatira mo sa akin dito. At saka alam ko malapit na ang karawan mo, kaya naregaluhan na kita ng mas maaga pa. Sabi ni Leon, maraming salamat dito Bangus. Sinukat niya, bagay sa akin. Ngayon, sabi naman ni Jordan, balik tayo dito. Shy, pasensya ka na, pero ikaw yung gusto kong makasama. Lalo na ngayon, bubuo na tayo ng sariling pamilya at pakakasalan kita. Kaya kung naman yung nasabi ko, pasensya ka na. Nakaraan lang naman yun. Pero pangako, ikaw lang talaga mamahalin ko at di na mo ulit pa. Talagang masaya itong si Shaira dahil narinig niya sa mga sinabi nga ni Jordan na talagang desidido na to na mahalin siya. Ang kay Shaira lang naman, baka hindi pa rin nakaka-move on si Jordan sa asawa niya, di ba? Kasi nga 4 years na nga silang in a relationship. Hanggang ngayon binabanggit pa rin niya si Christy. Yun nga, naging masaya na nga itong si Shaira dahil nga tuluyan na nga niya nga nanakaw ang puso at napaikot itong si Jordan. Kakaawa naman, di ba? Sabi naman ni Jordan, gusto ko sana sa araw ng kasal natin makasama mo yung mga magulang mo. Sabi naman ni Shaira, di ba nasabi ko na sa'yo patay ng mga magulang namin? Di ba nakwento mo sa akin dati na may kuya ka? Pwede nating isama yun sa kasal. Jordan, hindi kasi kami naging okay ng kuya ko Huwag na natin pag-usapan pa. O kita mo, pag ganitong pinag-uusapan natin ng buhay, umaayaw ka, may tinatago ka. Shaira, malapit na tayong ikasal. Sa akin lang, wala nang sikreto. Sabi naman ni Shaira, hindi kasi kami naging okay nitong kuya ko, nitong nakaraan. Yung huli namin pag-uusap. Saka hindi ko na rin alam kung nasa saan siya ngayon. Ang pangit naman yata kung isasama natin siya sa kasal na meron kaming samaan ng loob. Baka lang magalit siya. Baka masira lang ang kasal natin. Sabi naman ni Jordan, sige, naiintindihan kita. Ngayon, sabi naman ni Shaira, gusto ko sa ganitong simbahan tayo ikasal. Sabi naman ni Jordan, sige, ikaw naman ang masusunod Ngayon, biglang umalis si Jordan at nawalan na nga ng gana. Kesa nga naman pagtalunan pa nilang dalawa, inunawa na lang yung si Shaira. Ngayon, sabi naman ni Leon, alam mo, Christy, marami na tayong pinagdaanan at pinagsamahan. Siguro ito na yung tamang oras para sabihin ko to sa'yo. Gusto ko kitang pakasalan. Gusto ko maging maging mag-asawa tayo. Sabi naman ni Christy, pasensya ka na Leon. Nabigla lang kasi ako sa mga sinabi mo. Hindi ko naman kasi alam na masihigitan mo pa yung tinuturing mo sa akin. Akala ko kasi hanggang doon lang yung kung anong meron tayo. Pero hindi ko sukat akalain na magiging mag-asawa pala tayo at alokin mo ko ng kasal. Sige, dahil dyan pumapayag ako. Ngayon hinalikan siya ni Leon at napilitan na nga itong si Christy na kumbaga meron siyang binabalak. Sinasakyan niya lang lahat ng mga hinihiling at ginugusto ni Leon. Pinapaikot niya rin diba? Ngayon masakit man sa kalooban ni Christy pero kailangan niyang tanggapin ang mga bagay-bagay, yung mga pagbabago sa buhay niya para mailigtas ang sarili niya at makabalik siya ng buhay sa pamilya niya.
tuluyan niyang naututong si Leon, na si Leon naman tuluyan nahulog na kay Christy. Kaya pumapayag na siyang makasal dito. Samantala ito namang si Jordan, pinagmamasdan pa rin yung litrato ng kanyang asawa na akala niya na mayapa na, dahil nga malapit na nga siyang ikasal sa isang babae, kay Shaira. Ngayon pinagmamasdan niya rin yung wedding ring. Syempre hindi naman basta-basta na mawawala na lamang si Shaira sa puso niya. Magpasa hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin niya to. At ito na nga, sobrang saya na nga ni Leon dahil pumayag na nga tong si Christy. Hinalikan niya at niyakap niya to, habang si Christy napapaiyak na dahil nasasaktan siya. Kinabukasan, dumapo sa kanyang daliri ang isang paro-paro at pinagmamasdan niya to. Di niya alam na nasa likod niya si Leon. Ito yung naman si Leon, naisip niya na sabihin na tong magandang anunsyo para sa kanilang samahan. Mga kasama, lumapit nga muna kayo saglit, may sabihin ako importante. Lumapit si Sawa, saka si Alakdan, pati si Nakapusit, si Buhaya. Nais ko lamang iparating sa inyo na pumayag na si Bangus sa alok kong pagpapakasal sa kanya. Naghiyawan yung mga miyembro, ang saya. Lalo na si Pusa o si Billy, sobrang saya dahil sabi niya, alam ko na talaga tay dito rin papunta yung relasyon ni na Bangus. Sabi naman ni Kapusit, sana nga magtuloy-tuloy na yan. Ngayon binibiro sila ni Buhaya, loko-loko talaga to si Buhaya, sabi niya sana all pinapakasalan, hindi gaya ng iba dyan, para usan lang. Nagtawanan lahat sabi naman ni Alakdan, huwag mo nang patulan, binulungan si Sawa. Si Sawa naman pikon na. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito mga kapuso. Bukas, episode 14, araw ng Martes, napatunayan o nahuli na nga ni Sawa itong si Bangus na nagpapanggap lang ito sa kilusan, diba? Dahil magpasa hanggang ngayon tinatago pa rin pala ni Christy o ni Bangus yung mga kagamitan niya patungkol sa kanyang pamilya at binabaon niya to sa lupa para sariwain kung sakaling maalala niya, kukunin niya to, diba? Hukay niya sa lupa. Ano kayang mangyayari dito? Lalo na natukoy na ni Sawa na nagpapanggap lang itong si Bangus. Yan ang pakatunghayan natin bukas mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari makahingi ako sinusubscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga episodes ng asawa ko and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat mga kapuso and God bless us all.